Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Paplano ng comeback mga kajero. The return of the comeback ng Liberal Party. Ano sinasabi? Ito yung balita kanina, nasa agap ko. Ayan. Hindi to galing sa bubuit. Wala naman akong bubuit eh. Pero ito yung nasa agap nating balita kanina. Traditional opposition consolidating to a big tent ahead of 2025 polls. Oy. Mag-aano na raw sila? Magko-consolidate na raw sila lahat, guys. Magkasama-sama na raw sila ng puwersa nila. Magkasama-sama na ng puwersa, guys. Okay. Tingnan natin. Oy, by the way, maisingit ko lang. Maisingit ko lang talaga. Maisingit ko lang. Eto. May kumakalat na picture galing Japan. Isang DDS at kakamping magkasama. Talk about ipokrita! Mga ipokrito! Ay, naka. Mga ipokrito talaga. Oo. Ayan talaga. The moves for 2025. Ayos nga natin ito sandali. Yan. Ipokrita! Kakasama pa sila eh. Si Puting Ahas mo ang may idea ako kung sino siya, pero hindi ko pa confirm. Anyway, tuloy natin to. Baka kasama sa consolidation yan. Baka kasama sa consolidation yung pagkasama ng mga kakamping tsaka mga DDS. Ay, mukha kasi 'di ba todo build up din yung yung isa doon. Todo build up eh. Hindi pa ba nakikita? Punta kayo sa Global Daily Mirror, nandun yung picture nila. Silang tatlo yung nandun. Gulat ako eh. Sabi ko, talaga? Babakasyo kayo together. Hipokrita talaga eh. Ay, naka. Anyway. Wala talagang pinapanindigang yun eh. Wala talagang pinapanindigang politika yung mga mukong na yun. Kaya ganun. Anyway. Sama-sama silang lahat. Bahala sa buhay nila. Game. Baka kasama sa consolidation yon. Oh, ito kasi sabi. Despite suffering setbacks in two previous elections, the so-called traditional opposition, wow, feel nyo pa talaga, has been pushing to consolidate into a bigger tent ahead of 2025 midterm polls, a political analyst said on Monday night. So kagabi pa to. Si Ronald Llamas ang nagkwento. Ang sabi niya, Ronald Llamas said he does not expect the traditional opposition, the political factions that have staunchly opposed both Marcos Jr. and Duterte administrations to fall behind amid signs of growing cracks between allies of President Ferdinand Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte Carpio. Yan. So, hinanap ko yung video na yan kahapon. At natagpuan ko siya. Mahaba 26 minutes. So, ang ginawa ko na lang, kinat ko na lang yung context kung bakit napag-usapan yun, tapos kung bakit, kung ano yung sinabi tungkol dyan sa pagko-consolidate daw ng kapangyarihan ng mga, ng mga dilawan. Ay, no. So, yung DDS mga ngayon, dilawan at digong supporters. Ay, no. Anyway, nag-e-evolve eh. At tuloy na natin to. Wait lang, bago natin pagpatuloy yan, guys. Again, with all due respect sa ating armed forces, both active and retired. Ako mataas ang respeto ko sa armed forces eh. Mataas talaga respeto ko sa armed forces. But, ewan ko lang, hindi parang hindi ako sang-ayon sa gusto nilang mangyari dyan. Kung yan ang gusto nilang kung yan ang route na gusto nilang gawin, mga kutsero. First and foremost, kasi it violates the spirit of democracy. Kaya nga tayo may demokrasya eh. Kaya tayo may elections at makapangyarihan yung eleksyon na yan. Kasi yung eleksyon na yan ay isang ehersisyo ng soberenya. Soberenya natin bilang mga Pilipino. So, bilang isang republika pala. So, ewan ko lang again, with all due respect dito sa dalawang AFP retirees. But I don't have to agree with what they're saying. Ako nagpapasalamat ako sa naging serbisyo nila para sa bansa. Maraming salamat sa inyo pong serbisyo. Pero, pwede naman siguro mag-disagree doon sa sinabi nyo po na we the Filipino people. Kasi, mukhang hindi nyo po karga lahat ng Pilipino doon sa inyong statement.
Pero ano, if you have concerns, kung meron kayong mga reklamo ukol sa ating grievances and concerns ukol sa ating gobyerno, merong pamamaraan. Kung sa palagay nyo merong betrayal of public trust, then meron po tayong isang pamamaraan para masigurado na mabigyan ng hustisya yung pananaw nyo ng betrayal of public trust. At yan ay sa mode of impeachment. Yun po. Yun po ang pinakamagandang pinakamagandang paraan. Pero mga kotsero, ito rin naman, sabihin nila, paano may impeach? Hawak ni Tambi yung Congress. May pinaglalaban kayo ipaglaban nyo. Di ba? Regardless of the opposition, regardless kung sa palagay nyo malakas ang kalaban o hindi, pinaglalaban nyo yan Dalhin nyo sa Kongreso. Kahit matalo pa. Panindigan na natin ang natin, sinasabi natin. Again, with due respect. With due respect po. Yun lang naman. Kasi alala ko nun si Attorney Gadon nung nag-file siya ng impeachment kay Justice Leonin. The odds are against him. Malabo talagang maipasa yun. Malabo talaga na ma-impeach. Pero inilaban niya yung impeachment. Nilaban niya. Kahit alam niyang malabo. So at least nakikita natin yung paninindigan ba? Paninindigan. Yun lang naman. So kung sa palagay nyo merong betrayal of public trust, the best mode to do that and to achieve justice is to file for an impeachment complaint. Lalong-lalo na gusto nyo sundan yung succession. Lalo kasi yun lang ang constitutionally recognized na paraan na magkaroon na makaupo si VP Sara bilang presidente. Aside from an election and the death of the president. Death, disability, and incapacity of the president. That's the only way you can do it. Nasanay kasi tayo dun sa strategy ni GMA. Basang-basa ko yung strategy ni GMA dito, guys. Hindi ko alam kung sinong kumausap dito sa mga retired generals na to. Pero kung ano man yung ginagawa nila ngayon, yan yung strategy ni GMA. Tuloy natin. 21 pala, what do you make of this statement, withdrawal of support? And we have to emphasize, these are retired generals. Sir Ronald. Well, usually kasi yung withdrawal of support, hindi lang gagaling sa mga retired. Nanggagaling yun doon sa mga nasa loob ng chain of Yung command. active. Oo. Right. Halimbawa, ano nangyari nung panahon ni ERAP. It was almost a total withdrawal of support. Di ba? Yung halos lahat ng mga agencies ng AFP ay nag-withdraw ng support. No? At napilitan talaga siya na constructive resignation yung tawag ni Chief Justice Davide ng panahon na yun. Kaya medyo weird lang itong withdrawal of support ng mga retired na mga generals. No? Kaya, pero maganda rin yung... So valid ba siya, sir, sa inyo? Valid ba to? Does this carry any weight? Given that retired nga po Well, siya? dapat tingnan natin yan sa context ng mga iba't ibang pangyayari. Paano several months ago, sinimulan na yan ni ex-President Duterte nung sabi niya tax boycott. Civil disobedience. Parang nasa element yun ng withdrawal of support. Dahil bawal yun di ba? Bordering yun ng destabilization. No? Kaya siguro konektado rin doon yung sinabi ni Chief of Staff, AP Chief of Staff General Browner. No? Yun yung context ng mga kanyang sinasabi ng mga destab at saka coup attempts. No? Medyo magkaiba yun, destab at saka coup attempts. Pero punong-puno ng kahulugan yun. At ngayon, nakikita natin itong mga efforts na ito na parang konektado ron. Ang kaibahan lang dito, talagang merong overt na pag-transfer ng support sa Vice President. Di ba? Yun yung... Klaro. Oo, May pagpapangalan. Yun yung Withdraw support, sasabi tapos- earlier na may succession. Yes. Meron silang Pero gusto ko malaman agenda kung anong doon. nasagap na chismis ni Sir Manny throughout the day. Kasi madaming manifesto Oo. Okay. Oo, siguro dalawa sa yung manifesto ngayon Pero yung nakita nating vlog, na dalawang tao na salita, si Captain Dado Enriquez at si General Macanas, parang nakakatawa. Kasi may advertisement pa, di ba? Binigyan ng Oo, chocolate. yung sugar-free chocolate. Ganun pala May yan. number pa. May number pa binigay, oo. May ganun palang factor yan. Okay. Kasi kung nag-advertise ka ng chocolate, seryoso ka. Kaya anyway, yung mga Wala retired officers, wala namang tao sila No? Talagang ang withdrawal of support will come from active duty officers. No? We saw that in 1986 when Defense Minister Enrile and General Fidel Ramos announced on public television that they are withdrawing support from President Marcos Sr. Talagang may tao sila. Okay. No? And then nag-domino effect, the other generals came to support them. In 2001, it was General Angelo Reyes, the Chief of Staff. Siyempre, ikaw yung mataas, nagsunod ang lahat. No? And then, ito yung in contrast, no? Panahon ni Gloria, in 2006, there were some generals in the active service who were calling for a withdrawal support. Kaso di naman sila supportado ng Chief of Staff at ng Senior General. Kaya wala nangyari, talo sila. No? So, I think yung withdrawal of support will only succeed if the people on top, no, the one leading the troops, will announce it. No? Otherwise, ano lang yan, propaganda. Opinion lang. Alliance. How about the other? Yun. Propaganda lang daw, sabi. Okay.
So ito yung background ng usapan tungkol dyan sa pag re-reunite o pag solidify, consolidate ng kapangyarihan ng Liberal Party. Matulingin natin itong video. Other colors in the political spectrum. Yung mga sinasabi nating dilaw, pink, at Saan kung sila ano po pa, pwesto, azul. sir? Give us an idea. Will they fall behind these two political factions? Or, I mean, what do you think? Mukhang hindi naman. No? Mukhang meron silang efforts to consolidate. Nag-unfold pa rin yan. No? Mukhang may plano na magbuo ng Big Tent, no? Para sa 2025 election. Hindi natin mapipredict kung ano yung magiging complexion niyan, sino kasama. No? Pero ang sigurado ko ay merong efforts, no? Para mag-consolidate. Pero malinaw naman sa atin na hindi sila ganun kalakas. Kaya hindi sila threat dun sa dalawang major factions. No? Dahil kung magiging threat sila, eh baka mas mabagal yung paghihiwalay. Dahil merong mas compelling threat. Pero dahil hindi threat yung dating opposition, yung traditional opposition, mas matindi at mas mabilis yung biyakan na nakikita natin ngayon. No? Pero mahalaga yung sinabi ni Manny Mugaton, no? Dahil hindi lang ito simpleng political dynamics sa ating loob ng bansa. Nasa gitna tayo ng tinatawag nila na the great game, the superpower game. At hindi maiwasan na itong mga superpowers na ito ay gusto ma-impluwensyahan yung ating politika dahil nandun tayo literally no, sa gitna ng great game na tinatawag. Interesting. No? Kaya mahalaga na obserbahan din natin how the two superpowers will play out. In US At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ng ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.